Ito pong kalapati ito na kita ko lang sa daan. Akala ko na yung hinahabol ng aso ko o pinagkakabahan. Ito palang kalapati ito. Nabigla po ako. Muntik na siyang mapatay. Nang makita ko po siya may injury siya. Parang natiradol yung kanyang pakpak. So inilagaan namin tatang and then pinakawalan siyang muli mga after 1 month. Nang siya malakas na at nakakalipad. Diba nabigla ako after yung ilang oras lang hapon. Nagkakagulo yung bang aso naman dito. Dito. No, akala ko nung inahabol. Ito palang kalapati nagbalik. Kawawa naman siya. Ito napilitan akong alagaan uli. Ito after 1 month binuksan ko niya kanyang kulungan. Siya po ko yung aking pinagdedesisyon. Kanina ko pa siya pinagmamasdan, siguro mga more than 20 minutes na. Hala ko kanina parang tatalo na siya. Kala ko aalis na eh. Para atang nagustuhan na niya eh. Alam mo, kung minsan ganun tayo, di ba? Yung, let us be reminded that the enemy of the best is the good. At kung minsan ang ating pinakamadining kalaban, hindi ang diablo, kundi yung ating isip. Baka ko nasabi yan. Kung minsan yung isip natin, kinokontrol tayo, wag, dyan ka na lang. Baka masaktan ka uli. Baka ma-accidente ka, safe ka rito. Pero ito mukhang magde-decide na siya. Mukhang magpapasya na siya ay lilipad muli. Naalala tuloy yung awit ng mga aba, yung Chiquitita, di ba? Ano sabi ng Chiquitita sa song? You will be dancing once again like you did before with a new song, Chiquitita. Sana this kalapate, this pigeon will fly again. Sana muli siyang mangarap kasi ang disenyo niya hindi sa kulungan. Ang disenyo niya ay sa sky. Sabi nga ng song ng Michael Jordan, Space Jam, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I dream about it night and day. Sabi niya, di ba? Dream about it night and day. Nakalabot yung lyrics. Baka alam niyo. I believe. You see, our mind is like a motherboard, a computer. Siya po yung nagde-decide, dictates how we will perform, influences our emotion. Kasi pag iniisip mo malungkot, di ba? Lulungkot ka na. Pag iniisip mo mahirap, sumusuko ka na. Wala ka pa man doon sa trabaho, sa ring, knockdown ka na, pagod ka na. Pag iniisip mo magastos, sayang, di ba? You will not take risks. So, dapat alam natin yung dirty tactics ng kaaway. O ito, naghahanda ba siya? Naghihilamos pa eh. Ano kaya? Kapatid kasi yung potential natin ay pwede lang ma-realize pag nandun ka na sa labanan. Doon lalabas ang galing mo, yung liksi mo, yung instinct mo, yung reflexes mo. So, ito, kung pakinggan niya ang kanyang nararamdaman at padidikta siya sa kanyang iniisip, wala nang pag-asa. Dito na yan mamamatay sa kulungan. Hindi ko lang kung hanggang sa kailan pa siya. Meron pong daga dito na lumalabas kumisan, baka makain pa siya ng daga. Diba? So ito, kanina pa ako. Siguro mga 30 minutes na. Napaka-importante ng oras. O ano kapatid? Kalapate, anong nangyari? Ganyan ka na lang ba? Maaring napipicture ng iba ang sarili sa kalapating ito. Nandun ka, nandiyan ka sa iyong comfort zone, sa iyong mabuting kalagayan, pero meron ka pang dapat gawin. Kasi huwag tayong gagaya doon sa mayamang hangal, diba? Nangarap lang para sa sarili, nag-ipon para sa sarili niya, nag-imbak na maraming pagkain para sa sarili, and then nang marami siyang inani yung kanyang maliit na bangan, pinag-iba.
pinalaki yung kanyang bank account, yung kanyang storehouse. And then, ang talagang marami na siyang ani, nung sabi niya, kaluluwa ko, sabi niya, magsaya ka na lang. Uminom ka't magpakaligaya, magsaya. Habang buhay ka magsasaya kasi sobra-sobra na. Ano sabi ni God? Hangal, sabi niya, sa gabi ito, kukunin na yung kaluluwa. Sino ngayon ang makikinabang sa mga pinagpaguran mong yan? Nakalimutan niya kayang purpose? No? You see, purpose is more important than life. Purpose is more important than your ambition. Sabi nga ni Jesus Christ, what profits a man if he gain the whole world, but suffer the loss of his soul? So purpose is more important than your ambition, than your dream, than your success. Purpose is more important, sabi ko rin, than your life. Kasi sabi ni Jesus, ang sino mang mag-ingat ng kanyang buhay, mawawala nito. Suwat ang sino mang magbigay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita, siya ang makapag-iingat nito. So nung mahalaga, yung success mo, yung ambition natin, yung dream natin, o yung purpose ni God sa buhay natin, yung design ni God. Ano po, tama po yung Matthew 6:33, pag ating inunang kanyang kaharian, lahat ay daragdag sa atin. Ang purpose natin is to represent God's kingdom. We are Christ's ambassador. Amen. Ang ating purpose is to reconcile people to God. So, kuminsan na bibiktima tayo ng ating maling isip. Kasi dahil okay ka naman, magandang sweldo mo, napag-aaral mga anak, may kotse, may bahay, diba? Nagsisimba naman once a week. Once a month, ang iba pag birthday. O kaya, dahilan na iba, hindi ko na makakalimutan ng Diyos. Alam po, ang nakakalungkot, hindi lang yung wala kang ginawang masama okay naman yun di ba? Pero yung wala kang ginawang mabuti para sa gospel, para sa iba, kailangan may gawin din tayo. Hindi lang sa pamilya, kundi sa mga nangangailangan na kung saan inassign ng Panginoon. Ito, na-stack siya. Nandito pa rin siya ngayon, ganoon, hindi pa tumatayo, lumilipad. Mukhang walang pag-asa. Siguro nga naman naisip niya, may tubig, may pagkain dito, nakakulong ako, protected, hindi ako sasaktan, hindi ako magugutom, may nangangalaga sa akin, successful na ako, okay na ako dito, yan. Pa-beauty na lang, pa-easy na lang. So, andyan, kahit bukas na, pwede mong iparso yung calling mo, yung pinakabuhay natin, nandyan pa rin wala. O, paano mga kapatid? Meron pa akong gagawin. Hindi ito yung aking calling. Ginawa ko lang itong ilustrasyon para tingnan natin. No, bukas na ang pinto, lalabas ba siya? Ang problema pala, hindi yung kulungan yung isip. Ang isip niya nakakulong. Ang isip niya ang may injury. Ang isip po niya ang sarado, nakagarapon. Hindi niya gustong buksan sa new opportunities in life. I pray to God, lahat tayo ay lumaya. Lumaya ang ating isip. Kaya sabi ng Bible, be ye transformed by the renewing of your mind. Amen. Isip, ano ang magpababago ng isip natin? Salita ng Diyos. Amen. Maging open tayo sa koreksyon. Pag kinokorek ka, huwag kang magdamdam. May tinatawag na constructive criticism. At kahit inapi ka pa, nireject ka pa, huwag ka rin magdamdam, tumahimik ka lang. Bakit? Baka totoong sinasabi nila, o kaya baka binubulabog ka na ni Lord para umangat ka na. Amen. Binubulabog ka na ng mga nangyayari para lumabas na si Incredible Hulk sa'yo. Ginagalit ka na ng sitwasyon para magkaroon ka ng metamorphosis. Si Hulk, kailangan mo nang galitin para lumabas baka ganoon din tayo. Kailangan mo na tayong bulabugin, saktan,
Ma-challenge tayo like David, challenge ni Goliath. Kung walang Goliath, walang King David. Hindi makikita na anointed pala siya. So mga kapatid ko, 10 minutes na, wala pa rin nangyari. Baka ito picture natin. Matagal nang nakabukas yung opportunity. Sabi nga ni God, I have opened a door for you that no man can shut. So, trabaho ni God ang magbukas ng pintuan ng opportunity. Pero nasa iyo na yan kung ikaw ay papasok. Nasa iyo na yan kung ikaw ay magde-decide. The Lord bless you, my brothers and sisters. Shalom. Nainip na po ako. Buti hindi ako si God. Pero may mga tinatawag na limited opportunity. Hindi lahat ng opportunity ay nandyan palagi. May mga limited, tinatawag na limitation. Ang buhay natin, tumatanda tayo, di ba? Ang panahon nagbabago. May mga bagay na pwede mong gawin noon na hindi pwedeng gawin ngayon. Yung edad din natin, dahil sa edad mo ngayon, may mga nagagawa ka noon nung bata ka na madaling gawin ngayon sa edad natin, sa mga responsibilidad natin ngayon, ang daming naglilimit sa atin. So, huwag mong i-miss ang iyong opportunity. Sabi nga ng Ephesians 5, verse 14 ba yun? O verse 16, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 17. Yung bumangon ka mula sa mga patay, liliwanagin ka ni Kristo. And then, samantalahin nyo ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti. Masama na ang panahon. So, redeeming the times, for the days are evil. Alright? Okay. Nako. Talagang naka 12 minutes na tayo, ha? So, bye-bye na po. I declare blessing, courage, strength, anointing. Let us honor God by offering to Him the strength, the opportunities, the blessing, the life He had entrusted to us. Honor God. Live your life to the fullest. Salamat po. God bless you po. Talagang bukas ang pinto, hindi pa rin siya lilipad. Lipad na tayo. For sure calling. Huwag mo sabihin na, naku, umahaba naman ako, no? Saka na lang pag nakatapos ng mga nako. Paano ko hindi makatapos? Saka na lang pag nakaipon na ako, pag nakapag-abroad na ako. Tomorrow may be too late. Today is the day. Amen. Hallelujah. Shalom. God bless. And now the end is near, and so I face the final chapter. Tingnan ko ang lumabas kung anong mangyayari. Lalabis tayo sandali. Tingnan ko yung aso ko dun sa isa. Ito po si Tyler. Yung po isa nasa lalim. Yan yung nasa loob ng po si Donna. Yun si Hero on the street. Sana pagbalik ko, ito po yung nakakita sa ibon, si Hero on the street. Press ko dyan, di ba? Diyan ka muna. Maraming mga alagang ibon. Meron pa dito. Meron pa akong ibon dito. Hi. Ito nahihiya, oh. Yeah, siya. Si Hero, si Hero. Gusto na pumasok ni Hero. Ito po yung lugar namin sa Magalang. Santa Lucia. Ito po yung tinatawag na resettlement. O no? Meron akong bayabas, oh. Si bayabas. Sarap to. Hello po.
Ito po yung labas ng bahay namin. Saan? Ang kawayan gusto ng mga ibon. Hindi pa rin tumatakas siya. Ano, hero? Ano, hero? Linip ka na dyan. Yung mga ibon, mahihain yung mga ibon. Yun. Pag lumalapit ako, pumapasok sa kanilang bird nest. Okay. Nangibon na kaya? Nangitlog na kaya siya? Hindi na ako kilala ng mga alaga kong ibon. Nalipat ko si kinatatang yung mga ibon ko. Gaga lang ha. Okay. Pasok tayo. Tyler, gaga lang Tyler. May tubig ka Tyler? Tingnan natin kung siya ay nagbalik. O ano, lumipad na. Ano kayang kwento niya? Nag-decide? O nandyan pa rin? Nandyan pa rin siya. Mukhang hindi na talaga siya lilipad ibon. Okay. Bye-bye.